Please remain standing for the reading of the scripture. This is from the book of Psalm, chapter 51, verses 1 to 10. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Praise the Lord for the reading of the scripture. Nari na po tayo maupo. And let us pray. Lord God, our Heavenly Father, Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Salamat, Lord, sa safety na pinagkaloob mo sa bawat isang, Lord. Salamat sa reminder, Lord, sa aming mga anak mo, Lord, na muli ay makabalik sa iyong banal na sambahan, Lord. Thank you for the forgiveness, Lord, and the joyful heart na pinagkaloob mo sa umagang ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan at pagkukulang, Panginoon, sa nagdaang linggo. And nawa, Panginoon, tanggapin ang aming mga papuri at pagsamba sa araw na ito. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, namin dakilang tagapagligtas. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, this now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. This time, inaanyayahan po namin ang lahat na manatili sa pagtayo at tayo po iaawit sa ating mabuting Diyos. This morning, let us magnify our greater, stronger, and higher than any other God, and make our voices louder and stronger than our sins. Let us sing our God. Let us sing
water turn into wine. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Let us continue to magnify the name of the Lord. Our God, that awesome in power. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Let us sing, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. Our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? And let us continue singing for the Lord and be reminded how great our God is. Let us sing, how great is our God. How great Is is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great our God. Tayo po'y patuloy na umawit sa ating Panginoon. Let us sing the splendor of a King. Let
the splendor of a king. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, Darkness rise to hide. and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Amen, Lord. You are a great God. Age to age you stand, and time is in His hand. Beginning and the end, beginning and the end. The God, the tree in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our Let God. us repeat. Name above all names. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Let us sing how great our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Our God, our Heavenly Father. Lord, salamat sa reminder, Lord. Salamat sa patuloy na pagpaparamdam sa aming Panginoon na You are the great God, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kasiyahan na pinagkakaloob mo sa amin sa congregation na ito. Tawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Tanggapin mo nawa, Panginoon, sa umagang ito, ang aming handog, Panginoon, na papuri at pagsamba. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. You may now take your seat.
May I ask everyone to please stand for the reading of the scripture? From the book of Psalm, chapter 103, verses 1 to 10. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now all be seated. And purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. And truly, that there is nothing impossible with our God. Tama? At truly rin na ang Panginoon ay mabuti sa ating buhay. And sa lahat na nakasa sa Panginoon ay no one can stand against us. And this is our promise na ating pinaghahawakan. And kanina how we sing our second song na tunay na napakadakila at kamangha-mangha ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And this time, alam ko sa buhay ng ating isang kapatid na dakila ang Diyos sa buhay niya and sa atin sa bilang simbahan before I pray for our prayer of thanksgiving. Na tunay na sumasagot din ang Panginoon sa ating mga panalangin. That there is nothing impossible sa mga tao o sa mga anak niya na lulod at magpapakumbaba sa kanyang trono. At ibigay po natin ang oras na to para pakinggan natin ang testimony ng ating kapatid na magpapato kung gaano kabuti at katapat ang ating Panginoon. Bigay po natin para kay Ate Cecil. Maganda pala dito. Magandang umaga po sa ating lahat. Binulong lang sa akin ni Deacon hindi ako nakahanda. Sa totoo lang, napakarami kong gustong pasalamatan sa Panginoon. Kasi alam niyo naman siguro na yung pinagdaanan ko, talagang dumaan lang siya ulit. Pero doon sa pinagdaanan, doon sa dumaan na episodes ng aking journey as cancer survivor, medyo struggle siya. Kasi ito yung pangalawang cancer na nag-strike sa akin. Pero ang totoo, napatanong din ako sa sarili ko, bakit ako ulit? Hindi ko naman sinasabing, bigay mo naman sa iba, Lord. Kasi ano yun So sabi ko sa sarili ko, na naman, ako na naman. Tapos napaano ako sa sarili ko, sabi ko, Lord, bakit? Hindi ko maiwasan na mapatanong bakit. Pero iniisip-isip ko din na may purpose ang lahat. Ang ano ko lang is, yung nalaman ko sa huling CT scan ko last year, ganito ding buwan, March, nalaman ko na may nodes doon sa area ng rectal, sa may lining na maga siya. So node siya. Walang symptoms, kasi lagi akong nasa travel, ganon. Then, sumunod ako sa doktor ko kasi sabi niya kailangan magpa-CT scan para to rule out, para malaman natin kung anong status para ma-declare ulit kita.
as survivor, as cancer-free. So sa madaling salita, nagpa-roll out ako, pa-CT scans, nagpa-test for tumor markers. It turns out na doon sa una kong cancer, as sa ovarian cancer, cancer-free ako. So nalaman ko na lang na may nodes doon sa may rectal area, pinadali ng doktor kasi habang hindi pa nag-manifest. So talaga ako, as in talagang iniyakan ko yun. At hindi lang yung nodes na yun ang nakikita sa CT scans ko. May nodes pa siya, it's either inflammatory or metastasis kasi hindi naman siya ma-identify ng doktor nasa lungs ko, which is 4 na nodes. Last year yun. Then, maliliit, mga 0. Ang pinakamalaking nodes daw is 0.5, pero maliit pa rin yun, hindi siya pwedeng i-biopsy. Pero sabi ng doktor, hindi naman siya alarming. Kasi wala namang masakit sa akin or something na naramdaman. Then, yun nga, umuwi kami ni Rico, talagang umiyak ako kasi parang alam mo yung dadaan ka na naman sa process ng pagpapagamot, tapos hindi mo alam kung ano ang magiging outcome. So, pinapasa Diyos ko lahat. I prayed para lang gumaan yung damdamin ko na sobrang bigat nung panahon na yun. Hanggang sa sinagot ng Panginoon ang aking prayer na bigyan ako, ituloy ko ang kasi sabi ko, kailangan maghanap kami ng doktor na pinagpipray namin yun. Sawa ng Diyos talagang napakabuti niya. Yung kanyang binigay sa akin, pumunta kaming PGH ni Rico, alam mo yung para ka lang nagsa-shopping na hindi mo alam kung ano ba ang kasi sabi ng doktor, kailangan maghanap ka ng colonic surgeon, kailangan maghanap ka ng medical oncologist, kailangan maghanap ka ng radiologist, rad-onco, ang dami. Kasi ang Panginoon talaga siya, kasi sabi ko, I will surrender. Kasi kung ako lang, iniisip ko pa lang napapagod na ako Binigay ko lahat sa Panginoon yun kasi hindi ko talaga na siya control. Kasi parang sabi ko, baka ito na baka madedo na ako. Kasi, di ba, pag sinabi mo kasing cancer, parang mamamatay ka na. Parang ganun ang feeling. So, sabi ko, lalaban ako. Pero sabi ko, kailangan, Lord, samahan mo ako. Hindi ko kaya itong ulit kasi medyo natatakot talaga ako sa totoo lang. Then punta kami ni Rico doon sa PGH kasi nirefer na kami ng doktor. Napakabuti ng Panginoon. Siya talaga yung, alam mo yung nag-organize sa lahat ng dapat gagawin. Siya talaga yung nagbigay daan ng lahat ng ano ang uunahin. Kasi ako parang hindi ko na alam. Sabi ko, halas kung operahan ako, halas sige lang, opera na lang, ganun. Hindi pala. So nakausap ko yung mga, may doktor na kami, may surgeon ako, may medical team na ako. Thank God na nakakuha ako ng Z package, which is worth 300,000. Alam mo, in 1 week, in span of 1 week, sinagot ng Panginoon ang tanong kung saan kami kukuha ng provision para doon sa treatment. Sa team ko, meron ka bang PhilHealth? Sabi ko, meron, active ako kasi government employee ako. So sabi niya, good. Ipasok natin sa package. I don't know anong package kasi hindi ko talaga alam. Yun pala, meron palang ganun sa government na, sa DOH na program na ibinuhos sa PGH na doon talaga, nandoon lahat ang na pwede kang ipasok doon kung yung lahat ng mga sakit na depende sa kategory niya. So sa madaling salita, nakakuha ako ng 300,000
Pero, yung 300,000 na yun is for a long course of treatment. Ibig sabihin, mag-start ako sa chemoradiation na 25 days. After 4 days of my chemoradiation, 4 weeks of my chemoradiation, dadaan ako sa ileostomy, yung surgery, yung kaya nagkaroon ako ng temporary stoma. Then, ito yung lifesaver ko. Kasi sabi ng doktor, magpasalamat ka na hindi siya lifetime. So, napakalaking, alam mo yung, sabi ko, thank God, kasi meron talaga akong mga kilala na lifetime. Na habang buhay sila talaga na yun na ang gagamitin nila. Close na ang kanilang daanan ng dumi. So sabi ng doktor, kasi ang sayo is only temporary. In mga 1 taon, ibabalik natin yan. So I'm counting na sa September, it's either September or August, baka maibalik na ulit. So, yun, dumaan ako sa chemoradiation, ang daming sunog-sunog sa katawan ko, pero wala namang sakit. Pero yun nga, makikita na lang sa balat na talagang sunog siya. Thank God, after doon sa chemoradiation ko, alam mo yung work of God na hindi mo inaasahan na, basta amazing talaga siya. In 25 days ng chemoradiation, yung lahat ng nandoon na nodes na nakikita doon sa affected area, doon sa result ng MRI ko after ng chemoradiation, nawala siya lahat. Nawala, ang natira na lang, yun na lang pinagmamagaan. Yun ang pinutol kasi yun ang nagpo-cause. So, yun ang inoopera. Then after 4 weeks dyan, may operation na, kaya nag-schedule ako ng September 2 noon. So, matindi din ang struggle ko doon sa operation kasi grabe ang allergy ko. Hindi ko alam kung saan ako nag-allergy, pero thank God na nakayanan ko naman yung operation. Sabi ko nga, ang dami ko nang hiwa sa katawan ko. Parang ang dami ko nang tusok-tusok. Hindi ko na sabi ko, sige, tusok na lang kayo dyan. Sige, hiwa, sige, okay Dok, okay na lang ng okay. Sabi ko, basta Lord, samahan mo ako. Sabi ko, gisingin mo ako sa oras ng after ng operation. Alam mo, ang work of God talaga, hindi mo naman siya agad mapifeel, pero gumagawa siya sa buhay mo. Then, after nyan, 4 days lang ako sa hospital, nakalabas ka agad ako kasi nakatayo ako agad. Then doon nga si Deacon, akala ni Deacon hindi pa ako lalabas, pero lalabas na ako. Kasi alam mo yung okay naman, kasi yung okay qualified na akong lumabas. So ito na yung medyo mahabang is yung chemotherapy. Yung chemotherapy ko, mas matindi sa unang case ko. Kasi yung chemotherapy na yon is makasunog talaga siya ng, alam mo yung targeted area, may buhok ako hindi siya nahuhulog, hindi siya nangalagas, ganyan. Pero, ang atake sa akin is yung ganito, yung chemo burn. Alam ko si Hishem, nakaranas din ng ganyan. Tapos, pamamaga. Ilang isang tusok, maraming tusok kasi yung mga ugat ko, wala na silang nakikita. Malapit ng sa paan na talaga siya tutusukin. Kasi umabot na dito, ang sakit. So sabi ko, sana matapos na. Natapos sa awa ng Diyos, talagang yung grace niya talaga. Sabi ko, Lord, hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa'yo. Kasi wala akong, alam mo yung wala kang kakayahan, pero napakabuti niya. And ang chemotherapy ko is twice a month, compare before na isang beses lang sa isang buwan. So mahaba-haba ang
recovery time. Pero ngayong yung 8 cycles, sobrang grabe ang struggle ko. Tapos dinagdagan pa ng depression, ng anxiety. Talagang alam mo yung bad spirit or masasabi kong si Satanas, maghahanap talaga siya ng paraan na papasok siya sa buhay mo. Inatake ako ng depression, sobra anxiety. Talagang dumating na ako sa point na nagpa-rescue na ako ng psychiatrist ko kasi hindi ko na kaya. Parang ang sama-sama na nang iniisip ko. Alam mo yung pakiramdam na parang maganda yung iniisip mo tapos biglang magpa-pop up sa'yo na parang negative thoughts. Talagang grabe ang grabe ang depression ko. Parang sabi ko, para baka mamatay na ako, baka ganito, ganyan. Sabi ko, Rick, mabubuhay pa kaya ako? Abutin pa kaya ako ng 2025? Or baka mauna pa ako sa'yo? Alam mo yung mga negative thoughts talaga. Tapos, dumating sa point na gusto kong makatulog, hindi ka makatulog. Kasi alam mo yung iniisip mo parang sobrang negatibo. Nag-pray ako. Talagang pinagpipray ko yun. Sabi ko, Lord, ito na naman yung hinaharap ko pa. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Alam mo, kinabukasan, hindi naman siya agad-agad talaga nawawala. Yung after kong talagang may ginagamit ang Panginoon ng instrumentong mga tao para matulungan ka. Alam mo, kaya nga nangihingi ako palagi ng magpa-pray kasi sa totoo lang, sobra ang pinagdaanan ko. Parang hindi lang sa chemotherapy, parang alam mo yung kalaban mo, sarili mo, tapos hindi mo magising ka na lang na parang ang lungkot-lungkot. Susawa ng Diyos, talagang nawala yun. Tapos hanggang sa mag-chemo na naman kami ulit. Tapos, isa pa ang pinoproblema ko dati, minsan hindi ko na inintindi yung mga tinusok sa mga kamay ko kung saan tumusok. Yung pagtingin ko sa salamin, sabi ko, anong nangyari sa mukha ko? Parang mas inintindi ko pang nasunog yung mukha ko kasi talagang sunog siya. Kung ganito siya kaitim, mas maitim pa. Talagang Kaya nga sabi ng doktor, mawawala din yan. Totoo naman, nawawala. Kasama din yung unti-unti na pagkawala ng depression ko and anxiety. Kasi napakabuti ng Panginoon, napaka-powerful niya. Talagang sinasagot niya talaga ang lahat. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam. Sabi ko, baka sobrang sama ako siguro. Bakit ako nagka-cancer? Baka sobrang sama ng ugali ko or something. Kasi bakit ganun? Palagi na lang. Mga ganyan. Ganyan ang mga naiisip ko. Pero tiningnan ko ang positive side. Kasi sabi ko, hindi ito ibibigay ng Panginoon kung hindi ko ito kakayanin. Pero kailangan kasama ko siya. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na natapos yung chemotherapy ko na okay ang result ng CT scans, yung both chest and abdomen, pati din yung mga tumor markers ko, beyond normal, talagang doon sa SEA, yung colonic antigen, parang pa siya zero na siya So, ibig sabihin, sabi ng doktor, natutuwa talaga ang doktor. Talagang sabi niya, maganda ang result. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya yung may gawa lahat. Siya yung nagpapagaling sa akin. Ginagamit lang ang mga doctors para lang talaga din ako matugunan yung operations, pagpapagamot. Pero ang Panginoon talaga, siya talaga ang nagpapagaling sa akin. Then, ngayon, nagpapasalamat ako. Last Sunday, naka-attend na ako ng kasi sobrang lungkot sa bahay na, alam mo yung mag-isa ka lang, tapos sila Rico at saka si Mark, andito sila. Tapos ako nandoon ako, parang nakakawalang gana, parang ang lungkot-lungkot, parang sabi ko, parang nasa prisuhan ka.
Oo, kaya noong last week, natutuwa talaga ako kasi naninigurado ako na kailangan nasa normal yung CBC ko, yung immunity ko, kailangan mataas talaga. So sabi ko, Rick, pwede na kasi sabi ng doktor, okay na yung lahat. So thankful ako sa Panginoon na naging normal ang lahat. So may monitoring ako every 3 months. So nagpapatuloy ako na nangingi ng prayers na patuloy na magiging kasi 3 months siya for 2 years monitoring. So medyo maano talaga, intensive ang monitoring na binibigay ng doktor para maanuhan na wala na talagang evidence of diseases. Then, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binibigay niyang strength sa akin. Talagang, baka ang ko nga, sabi ko sobrang dami ng hinihingi kong favor sa Panginoon pero hindi siya nauubusan talaga. Sobrang dami niyang pabor na binibigay sa akin. Nagpapasalamat ako na nandyan si Rico, laging umiintindi sa akin kahit hindi ako naiintindihan. Palaging nandyan sa tabi ko na mangangaway na lang ako ng walang dahilan. Alam mo yung parang buwang. Pero part of parang sabi ko, Rick, wag mo akong iwanan na. Kasi baka hindi mo na ako maintindihan, bigla na lang Pero pasalamat ako kasi sa sobrang sa sobrang understanding, sana lang hindi siya maubusan ng understanding. Diba? Kasi ako nga, sabi ko sa kanya, ako nga hindi ko nga maintindihan sarili ko. Tapos nagpasalamat talaga ko sa Panginoon na siya yung mas lalong nakakaintindi sa akin. Talagang grabe ang pasalamat ko sa kanya na nalagpasan ko ulit. Kaya nga sabi ko sa inyo na dumaan ulit siya. Sabi ko sana wala nang dumaan pa ulit. Diba? Ang iyang pinagpipray ko talaga na sana continuous healing, recovery, at saka strength na bibigay ng Panginoon sa akin. At saka nagpupuri ako sa Kanya ng sobra-sobra talaga na papasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan na binibigay niya sa aking buhay. Hindi ko mabilang sa daliri ko kung ilan or ano pa yung mga binibigay niya. Hindi. Ang pinag-usapan, ang inaano ko sa sarili ko is yung buhay ko. No? Talagang grateful talaga ako sa Panginoon kasi minsan maisip ko na blessed pa rin ako kahit papano kasi unlike na, kasi may kasamahan ako sa office ngayon na hindi ko akalain na magkaroon siya ng atake or yung nagkaroon siya ng pneumonia hanggang sa inatake siya. Pero thankful din ako na din siya, naka-recover pa unti-unti na alam mo yung hindi mo talaga alam kung ano ang takbo ng buhay, kung ano ang mangyayari kinabukasan. So, magpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa Kanyang binibigay na buhay or panibagong buhay sa akin at saka nagpupuri ako sa Kanya ng sa buong buhay ko. Sa araw-araw ng buhay ko, nagpupuri talaga ako sa Kanya at nagpapasalamat. Binabalik ko ang papuri at pasalamat sa Panginoon. Thank you. At patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O dakila ka, Ama kong Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Nung simula pa lang, ngayon at magpakailanman, ay pinakita nyo kung gaano kayaman at makapangyarihan kayong Diyos sa buhay namin. Panginoon, lahat ng ito ay lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon, ay nag-ugat ito dahil sa inyong kahabagan at sa kabutihan nyo na hindi nyo pinagkait ang iyong kaysa-isang anak para lang, Lord, magkaroon kami ng katubusan, kaligtasan sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na ang lahat ng mga benepisyo na to ay naranasan namin.
Dahil ang iyong mga salita ay totoo. Totoo ang iyong mga pangako na gagawa at kikilos sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay nandito sa sinelyo nyo. Ni minsan, Panginoon, hindi namin nakita na ang iyong pag-ibig ay nawawala at patuloy itong umaabot sa amin. Sa gitna ng aming kahinaan, sa gitna ng aming karumihan, inabot kami ng iyong pag-ibig at iyong habag, Panginoon. At ngayon may bagong buhay na nilalakad ngayon. Salamat dahil buhay ang aming pag-asa. Dahil ang Panginoon ng aming sinasampalatayanan ay buhay na Diyos, namatay at nabuhay muli na ikatlong araw at nanatiling buhay at kumikilos sa inyong mga anak. Panginoon, nagpapasalamat kami. Napakadakila nyo. Napakadakila nyo na kumikilos sa aming simbahan. Nasa gitna na hindi kami, Lord, na mayaman o hindi kayo magaling, Panginoon. Mas pinunan nyo at pinuvay nyo lahat ng aming mga pangailangan. Sa gitna ng mga pagsubok ng aking mga kapatiran, iba-iba man to, Lord, ng mukha ng mga pagsubok na to. O Lord, mas nakikita namin sa aming lakas ay imposible. But sa Diyos na aming Ama na nasa langit ay posible ang lahat ng bagay. Kaya Lord, nagpapasalamat kami at tinadakila ang iyong pangalan sa bawat kasagutan ng aming mga panalangin. Tunay, Panginoon, na anumang hilingin na naayon ito sa iyong kalooban, Panginoon, ay tumutugon kayo at sumasagot sa aming mga panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na tumugon at sumagot sa aming paikibaka at paipaglaban sa panalangin para kay Ate Cecil, Panginoon. At dito pinakita nyo na kayo ang Diyos namin na nagbibigay ng kagalingan, tagumpay at pobisyon sa lahat ng mga pangailangan po ng pamilyang Flor. O Lord, we are thanking for you, Lord, that you are the God who done great things sa aming kapatid, Panginoon. Sa lawat pagkilos nyo sa ospital, sa mga pangailangan nila, at ngayon sa resulta, Panginoon, Lord, tunay na kasama ka namin, Panginoon, at hindi nyo iiwan ang iyong mga anak. Kaya, Panginoon, sa panibagong harapin ni Ate Cecil, Panginoon, for the 2 years na, at sa mga every 3 months sa kanyang follow-up check-up, Panginoon, Lord, the same God na nagbigay sa kanya ng tagumpay, ay the same God na magiging kasama niya uli na harapin ang mga pagsubok na to. Na magbibigay ito ng walhati at pagpupuri sa inyo dahil kayo ang Diyos namin na tumutugon at gumagawa dito, Panginoon. O Lord, nagpapasalamat din po kami sa lahat-lahat ng iyong kabutihan. Salamat sa pagpatuloy niyo pag-sustain sa mga gawain namin, sa mga daughter church namin, sa Kabuko, sa IBF, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa bawat mga gawang pinapadala niyo sa aming simbahan. Salamat sa mga ministeryong binubuksan nyo, lalo na, Panginoon, sa aming leadership training, Panginoon. Na patuloy nyo, Lord, na tinuturuan ng iyong mga anak na kailangan namin lumago at gampanan namin ang tungkulin namin bilang mga anak nyo, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat ministeryo na binubuksan nyo sa aming simbahan. Salamat sa mga taong dinadala nyo sa aming simbahan. Kaya, Panginoon, sa inyo ang kapurihan, kadakilaan ng aming pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo. Kaya lahat ng ito ay binabalik namin ang pagpupuri sa inyo sa pangalan ni Jesus na Diyos namin tagapagligtas. Amen and Amen. Tayo po ay tumayo and let's sing our response song, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus Christ, His Son. Give them with a grateful heart. Give them to the Holy One. Give them because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give them. Please remain standing po for the reading of Scripture. This is from 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 11, and we will read it responsively. I will read verse 1, and then you will answer in verse 2 until end altogether on verse 11. Moreover, brethren, I delivered to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. And that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by James, then by all the apostles. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Let not altogether now. Therefore, whether it was I or they, so we preach and so you believe. Praise the Lord for the reading of the Scripture. You may now take your seats. And sa pagkakataong ito, ay bigay natin ang oras na to sa magbibigay ng tanging bilang para sa Panginoon. And this time, let's give our time for the ladies ng ating simbahan.
Wala. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth that within us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Glory will flow, flood the nations with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Glory will flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. May Lord hear me, our lives tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Glory will flow, flood the nations with grace. Send forth your word, Lord, and let there be light. To God be the glory. Hey. And salamat sa Panginoon sa nagbigay ng tanging bilang ng ating mga kapatiran. At sa oras na to, ibigay na po natin ang oras na to sa ating speaker ho. As we give our time to listen for the Word of God with our brethren mula sa Kabuko. Let's listen po sa ating kapatid ni si Brother Hasham.
Hello. Yan, maayos po ba yung yung sound? Amen. So ngayon po, I am glad na muli ay makabalik sa Church of Dasma. At praise God dahil nakita ko ulit si Sister Cecil. Ayan, napakabuti ng Panginoon. At it is a great encouragement sa atin, no? Kaya tayo nag-gather para kumuha ng strength for one another, no? Kasi napakahirap ng situations natin sa labas out of the church. So, we gather together to find strength for one another. At yan tayo nag-grow, no? Nagiging matibay as a church. We are one body in Christ. So ngayon po mga kapatid, purihin ng Diyos na muli ay sasamba tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita. No? We will worship the Lord. Ito ang pinaka-center ng ating worship for today. No? We worship God in spirit and in truth. Okay? So I pray and I encourage everyone, no, na please bear with me sa ating pong pag-aaral at wag po tayong iwaksi po muna natin kung ano man ang gumugulo sa ating isipan at mag-focus po tayo sa salita ng Diyos. Okay? So, and I would like to begin our message yan, sa pag-introduce, no, kung ano ang ating pag-aaralan, kung ano ang ating topic for today. And ayan, meron na naman tayong bagong series of study ngayong March na pinamagatang The Life-Changing Power of Grace. The Life-Changing Power of Grace. And so, kunin po natin ang ating mga Bibles, please. At i-open po natin ito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9 down to verse 10. So, nabasa po natin. Dito natin makita kung yung gospel ng ating Panginoon, no? Na present ni Apostle Paul at inalala ni Apostle Paul sa kanyang sulat. So sabi po dito, "For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me." So ang title natin sa ating pong message for this day is Grace that Empowers. Yan, ito po yung binigay sa akin na topic ni Pastor Oji at ginawa ko na rin pong title, no? Kasi yun naman talaga ang ng message. So Grace that Empowers. Yan. So Christians are people called out of darkness into light, chosen by God, and granted with His grace through faith in Christ, salvation. No? They are considered new creatures, created for good works, saved to serve, laboring for Christ and His gospel. So we as a church, no, hindi lamang po tayo kinold out ng Diyos from darkness into light at binigyan niya ng kaligtasan, no? So, hindi lamang po yun yung ating purpose, but we are people, no? We are one body who is saved to serve, no? We are serving one another and we are serving other people, no? Tayo ay tagapamalakay ng gospel, ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So, before we continue our message po, let us bow our heads in prayer sa ating pong pagpapatuloy at hingi tayo ng karunungan, no, at sa panguna ng banal na Espiritu. Let us pray. O dakila naming Diyos, Ama naming makapangyarihan at banal, tinataas po namin kayo at binibigyan ng papuri at pasalamat, O Diyos, sa inyong kabutihan, katapatan at ibiyaya na inyong ipinagkaloob sa aming pong buhay. Marami pong salamat, O Diyos, na muli niyo kaming tinipon upang magbulay-bulay po at mag-aral ng iyong salita. Ama, humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakasala po namin na nagawa sa inyo.
Patuloy niyo po nawa kami linisin, Lord, at ituwid sa amin pong mga kasalanan. At hindi nawa ito, Lord, maging hadlang upang maging malabnaw, Lord, ang inyo pong salita na aming pong pag-aaralan. Dalangin po namin ang pangunguna ng Banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, at nawa maliwanagan kami sa inyo pong salita na nais niyong ituro sa amin, Panginoon, sa umagang ito, Lord. At kayo nawa ang mabigyan ng mataas na parangal at kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin, tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. So makikita po natin dito sa whole chapter, bibigyan ko po kayo ng context, no? Tignan muna natin yung context bago tayo tumungo sa ating pag-aaralan na verse, no? So, ito pong chapter na ito ay sinulat ni Apostol Pablo upang i-present o isariwa, no, sa isip ng mga Corinthian believers ang gospel na kanilang tinanggap at isariwa na totoo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, na hindi ito kathang-isip lamang. Okay? So, sabi niya dito sa verse 1, focus po tayo sa verse, please, sa chapter na ito, verse 15. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyong tinanggap. So, ito ang gospel, no? Sabi diyan, jump tayo sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So ito daw na Kristo ang siyang inaantay natin na Mesiyas, no, na ayon sa kasulatan ay mamamatay at muling mabubuhay. Ayan. At ipinakita ni Apostle Paul, no, yung mga eyewitnesses. Sino yung pinaka-first yan na nakita natin na eyewitnesses? Si Cephas, no, na tinawag ding Pedro. Okay? Pagkatapos ay sa 12, yan. So wala na si Judas dito, no? Kasi si Judas nagbigti siya eh. So sino yung pumalit kay Judas? Si Matias. So there are still 12 apostles, okay? At hanggang kung babasahin natin ito, nakita natin na ang daming mga eyewitnesses, no, na nagpatotoo na Jesus Christ resurrected from the dead. At hindi lang yon, ay sabi ni Apostle Paul, nagpakita rin siya sa akin. Ako ang pinakahuli. I am the least. I am the last born, no? Last born. Ibig sabihin, siya ang pinakahuli na pinakitaan ni Jesus, no? And he was appointed as an apostle. So makita rin natin dito yung ating resurrection naman, tumutukoy ito sa iyo at sa akin, no? Hindi lamang si Jesus na buhay, kundi ikaw, ako na nananampalataya sa Panginoon ay muli ring bubuhayin, no? So napakahalaga ng sinabi ni Apostle Paul patungkol sa resurrection. This is our hope. So do we need to fear death? Do we need to fear sin? Hindi na. Sabi nga, oh, death, where is your sting? Sabi dito sa 1 Corinthians. Di na natin kailangan pang katakutan ng kamatayan. Dati nung ako ayan nga, katulad kay Sister Cecil, may nag-ano talaga sa undergoing ng cancer, no? Cancer, medical, mga ganyan. So, takot ako mamatay. And praise God for the fear of death, no? Na aking Sabi doon na the fear of death is not your enemy, it is your friend. Bakit? Kasi ayun ang magdadrive sa iyo to cling to the source of life, no? Yung pagkatakot mo, yun yung magdadrive sa iyo na hanapin yung hope, which is the Lord Jesus Christ, no? So I praise and thank the Lord for the fear of death, no? So that fear of death became nawala na. Why? Because I received the gospel, the Lord Jesus Christ, and
the promise of resurrection, no? So wala nang fear of death. Now, dito naman po sa ating pag-aaralan, hindi natin pag-aaralan yung resurrection, no? So, ang pag-aaralan po natin is about the life of Apostle Paul. Yan. Paano yung yung nangyari kasi kay Apostle Paul ay supernatural conversion. Alam niyo ba yun? Nakakamangha yung pagka-convert sa kanya from being the persecutor of the church to being an apostle, a Christian, na kung saan nagsulat ng karamihan sa New Testament. No? So, bear with me please as we continue to pag-aralan ang buhay ni Apostle Paul and the grace that he received, no? That empowers him to serve the Lord. And so, there was a man, may isang tao na ang pangalan ay si Saul na nakatira sa Tarsus, no? Doon yun nakita yun sa Asia Minor. So, ayan, tignan muna natin yung past ni Apostle Paul, no? So, he was called Saul. Ang pangalan niya dati ay Saul o sa Tagalog ay Saulo, no? Na nakatira sa Tarsus at si Saul ay ipinanganak na Hudyo at Romano. So, meron siyang dual citizenship, no? At siya ay nag-aral sa pinaka-famous na teacher ng law na ang pangalan ay si Gamaliel. No? So, may kita natin yung pagiging matalino ni Apostol Pablo. Okay? At dahil doon sa pagiging estudyante niya kay Gamaliel ay na-attain niya yung pagiging pagkakaroon ng mataas na posisyon sa pagiging Pharisee, pagiging pari, no? Sa Tagalog or Pharisee sa English. So Saul was a Jewish hardcore devotee. Okay? So grabe yung pagiging zealous niya, pagiging hardcore na pagiging Jewish niya, no? Yung belief niya sa Jewish traditions. Yan, katulad natin, di ba? Sino dito yung mga sumasama pa sa mga Nazareno? Kapag yung dati, no? Naniniwala sa ganon na umaattend pa ng Black Nazarene. So, kung titignan natin si si Saul, no? Grabe yung pagka-hardcore niya, yung belief niya na namana niya pa sa mga ninuno niya, sa tatay ng mga tatay niya, no? At sabi nga sa Philippians na siya ay Hebrew of Hebrews. Galing siya sa tribo ng Benjamin, no? Kung saan yung mga Benjamin is hardcore Judaistic yung belief nila, no? So, ito ring sa ulong ito ay naging nightmare, no? Kinatatakutan ng mga early Christians, no? Naging kilabot ng mga Christian dati. At Saul was blinded by his own grown-up beliefs and ideology. So, parang nakita ni Saulo na nakita na niya yung dahil sa pagiging hardcore na Judaistic niya, no? Ay nakita niya yung purpose niya sa buhay. Alam niyo kung ano yung purpose niya sa buhay? Mga kapatid, the purpose of his life was to persecute the church of Jesus Christ, no? Nakita niya yung purpose niya to murder, to torture, no? Doon sa mga mahadlang sa Judaistic view niya, no? He was blinded by his Judaistic view to the point na may nakita siya dito na may Kristo na nagpapakilala na Mesiyas na namatay
ang pagkakaalam niya lang kasi na si Kristo ay namatay lang, no? Inilibing. So, itong mga Kristiyanong ito ay kanyang pinagpe-persecute. So, anong ginagawang persecution niya? Kinukulong, tinotorture, no? Binubugbog at pinapatay. Pero, we can see in Acts chapter 9, verse 1 to 9, grabe yung supernatural conversion. May kita natin yung transformed life niya from being a persecutor of the church to being an apostle. No? Paano nangyari yon? How? What in the world? No? Na nangyari yung ganong klaseng transformation, yung taong yun. So, ayun po ang pag-aaralan natin today at i-relate po natin yun sa buhay natin, no? So, I want to give you 3 divine filter of true conversion. 3 divine filter of true conversion. Kung yung totoo na pagiging converted mo into yung pagiging born again Christian mo, yung tinatawag na born again ka na regenerate ang puso mo at totoo na ikaw ay genuine Christian, no? Let us filter out a divine filter. So let us focus now on our verse, mga kapatid, on our passage. In chapter 9 to 10. Sabi po dito, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa sa kanilang lahat, bagamat hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos. So makita natin dito 3 times na binanggit ang salitang grace, no? His grace, the grace of God. Meaning, binibigyan ng importance na ang grace of God is the reason kung bakit nagkaroon ng miraculous conversion si Apostol Pablo. Ano? So number 1, how? Paano? Ano ba yung simula ng miraculous conversion ni Apostle Paul? So because of the grace of God, and number 1, Paul recognizes his total depravity. Yan. Nakita niya yung pagiging innately sinful niya. No? So makita natin dito yung sinasabi niya, I am the least of the apostle, unworthy because I persecuted the church. No? So makita natin dyan, yung meaning ng total depravity, it is the innate condition known as original sin. So ito yung nakita ni Apostle Paul, yung pagiging makasalanan niya. No? Na yung ginagawa niya, na akala niya ay nakakalugod sa Diyos, yung pinipersecute niya yung Christians, is a blasphemy pala sa Diyos. No? Nakita niya yung pagiging makasalanan niya na yung ginagawa na yung akala niya nakaka-please sa Diyos, no? Na dahil doon pwede siyang mapunta sa langit, pero hindi niya alam na ito pala ang magpupunta sa kanya sa impyerno. Ano? So ganun din tayo, mga kapatid. So we see the sin, no? And our state before God of being a sinner. Okay? So may kita natin yan sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. Sabi ni Apostle Paul diyan, no? Na sabi niya, as it is written, none is righteous. Yan. No, not one, no one understand, no one does good. Walang gumagawa ng mabuti. Romans 7 verse 18, sabi niya diyan, for I know that nothing good dwells in me. Sabi ni Apostle Paul, no? That is in my flesh. So nakita niya diyan yung pagiging hopeless niya, no? Na pagiging worthless ng ginagawa niya, na akala niya yung belief niya na yon is mapupunta siya sa heaven. Yung mga good works niya na yon, mapupunta siya sa heaven, pero hindi pala. So it is worthless before God, no? At makita natin diyan yung pagiging murderer niya. Yan, yung kasalanan na ginagawa niya.
he murdered Christian. Makita natin sa Acts chapter 7 verse 58 to 59, yung makita natin yung first murder na ginawa niya. Anong ginawa niya doon? Pinapatay niya si Stephen. Yan, hindi si Kuya ay may kapangalan siguro doon kinuha yung kapangalan ni Kuya Stephen, no? Pero sabi diyan na si Stephen is pag tinignan mo si Stephen, makita mo na nagliliwa dinescribe yung mukha niya that he has the face of an angel. Okay? So, because of the proclamation of the gospel na ginawa ni Stephen, pinapatay ni Apostle Paul. No? They laid their yung mga Hudyo, no? Kinuha nila yung kanilang robe ba yun? At nilaid yun kay Saul. No? Ibig sabihin si Saul is the perpetrator, no? Ng pagkamatay ni Stephen. He was murdered. At ang pagkamatay na ginawa sa kanya is he was stoned to death. Yan. Makita rin natin dito yung pagiging church persecutor niya nga na sabi sa Acts 26 verse 11. Makita natin dyan, sabi niya, I did so in Jerusalem. I not only lock up many of the saints in prison, kinukulong niya yung mga saints, yung mga Christians, no? At anong ginagawa niya? But they were put to death. I cast votes on them. So bumuboto siya para patayin yung mga Christians, no? Kunwari, ikaw, hinuhukuman yung Christian. Sabay may botohan na mangyayari. O, papatayin ba to or hindi? So, laging bumuboto si Apostle Paul para patayin yung taong yon na Kristiyano. So, ganun yung ginagawa niya. Pinapunish niya yung mga Christian na nasa synagogues, no? Sa mga temple. He was a blasphemer. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, no? Persecutor, insolent. Yan, opponent of Christ, no? At ginagawa niya yun dahil sa kanyang unbelief. So, ganun din tayo, di ba? Nung hindi pa tayo mga mananampalataya. So, tayo ay madali lang sa atin na gumawa ng mga kasalanan, di ba? So, natutuwa pa tayo kapag ginagawa natin yung mga kasalanan na yon. So, ganun tayo dati. So, ganun din si Apostol Pablo. At nakita lang natin kay Apostol Pablo na sobrang lala ng ginagawa niya, no? Na to the point na he persecuted the Christians, no? Makita natin yung pagiging nung napaalis na ni Apostol Pablo yung mga Kristiyano sa Jerusalem, ay gusto pa niyang habulin, no? Gusto pa niyang i-persecute sa labas ng Jerusalem, sa abroad, no? Parang ginawa niya is tinreat niya yung mga Christians as rats, mga peste na daga, no? Na kung saan, after niya i-scattered sila, gusto niyang huntingin pa sila. Kaya nga, nung nakarinig siya na merong mga Christians na nasa Damascus, ay kumuha siya ng letter, no, kay Ananias, the high priest, para puntahan yung mga nasa Damascus na Christians. At kung may makita man siya, ay ikulong o kaya patayin. So, ganun yung ginawa niya. But then, we can see here, after that, the supernatural conversion of Apostle Paul. No? Yung supernatural na conversion niya. So, the grace of God, because of the grace of God, number 2, Paul received the richness of God's grace. So, sabi diyan, verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Ano ba yung tinutukoy ni Apostle Paul na ako ay ako? Ako na ngayon ay ako. No? Yan. So, makita natin dyan yung supernatural conversion niya in Acts chapter 9, verse 1 to 9. Subuksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Acts chapter 9. Verse 1 down to verse 9. Sabi niya dyan, samantala si Saulo
na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. So, literally si Apostol Pablo, no, humihinga siya at yung hinihinga niya yon ay mga pagbabanta, no, laban sa mga Christians, mga early Christians. Napapatayin niya daw kapag may nakita siya. So, ganun katindi, mamamatay tao si Saulo, no? Humingi siya sa pinakapunong pari, kung si Ananias yung pinakapunong pari dito, ng mga sulat para sa sinagoga ng Damasco. So nakarinig siya na merong mga Kristiyano sa Damasco at doon nagnitngit yung galit niya, no? Ano yung tenga niya. At agad-agad siyang kumuha ng permit kay Ananias para pumunta ng Damasco, pumunta sa i-raid yung mga templo at hulihin, no, yung pag may nakita siyang Christians. But then, yan, dito nakikita natin yung pagiging nabulag dahil sa pagpunta ni Apostle Paul in his road to Damascus ay doon nagpakita ang Panginoon, no? The Lord appeared to him. At sinabi ng ating Panginoon, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? At ano ang sagot ni Apostle Paul? He falling into his knees. Sabi niya, Lord, who are you, Lord? Sabi niya, sino ka, Panginoon? At nagpakilala si Jesus, sabi niya, ako, si Kristo, no, na iyong inuusig. So after that, ay nabulag si Apostol Pablo, si Saulo pala. Hindi pa siya apostol dito, no? So yung pagkabulag niya dito ay hindi literal na pagkabulag kung saan ay puro itim yung makikita mo. So he was blinded by the extreme light ng ating Panginoon, no? Nabulag siya. So ang nakikita niya lamang ay puti, hindi itim. Okay? He was blinded by light, hindi darkness yung nabulag sa kanya. Yung light na nanggagaling sa Panginoon. So makikita rin natin dito na Apostle Paul is spiritually blind, no? Katulad natin dati. Pero he had seen the light of the Lord, no? The Lord that shines His light towards him. And now, he can now see, no? The truth. At ito rin yung answer. Nakita rin natin dito na dahil sa conversion na ito, nakita natin dito yung pagsagot sa panalangin ng Panginoon kay Stephen. Ano ba yung prayer ni Stephen bago niya inilabas yung kanyang huling hininga? So makikita natin diyan sa Acts 7 verse 60. Let us open our Bibles. Ang sabi ni Stephen dito, and falling into his knees, he cried out with a loud voice. Sabi niya diyan, Lord, do not hold this sin against them. And when he said this, he fell asleep. No? So this is the prayer of Stephen sa Panginoon. Na Panginoon, huwag mo itong, Lord, do not hold this, na itong kasalanan na ito sa kanila. No? So the Lord answered the Stephen's prayer. No? So yung Apostle Paul was converted into he was saved, no? And supernatural, hindi ito yung ordinaryong pagiging saved natin, no? Kung saan tayo ay i-preach yung gospel sa atin. So napaka-supernatural ito na nangyari kay Apostle Paul. Kaya tinawag na Paul's supernatural conversion. Ayan. Although Paul had not been with Jesus in his earthly ministry, no, he was granted the privilege of seeing Jesus risen from the dead. So, ano ba ang requirement para maging apostol ka ng ating Panginoon? So, ang requirement po is you must become, dapat andun ka nakasama ka ng ating Panginoon at ikaw ay part ng eyewitnesses sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At the third one is inappoint ka ni Jesus, no?
Jesus is inappoint ka talaga literally na maging apostle. So ngayon, mga kapatid, wala nang apostle ngayon. Okay? So kung may makikita kayo dyan sa labas na papakilala na siya si apostol ganito, so huwag kayong maniniwala. Because wala nang mga apostol ngayon. The last apostle is Apostle Paul. Okay? So makita natin dito yung pag-appoint ng ating Panginoon as because of His grace, yung overflowing grace ng Diyos, ng ating Panginoon, that was granted to Apostle Paul. He was saved, no? At hindi lang yun. Dahil doon, nagigilty si Apostle Paul, no? Because, why Lord, bakit mo ako inappoint as apostle? I am unworthy. I am the least of the apostle. Now, letter B. Makita naman natin dito yung yung new identity ni Apostle Paul. His new identity in Christ. So, hindi lamang siya na-convert. At tayo rin, ay ganito rin ang ating new identity sa ating Panginoon. So, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, makita natin dyan as, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature or creation. The old has passed away, behold, the new has come. And in Galatians chapter 2, verse 20, I was crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. No? So this is the new identity of Apostle Paul. He is a new creature, and the life that he lived is in Christ. Hindi na siya yung namumuhay, kundi si Kristo na ang namumuhay sa kanya. So, meron pang makita tayo dito na various identity ng ating Panginoon. So, we can see here, Apostle Paul, sinabi niya na siya na ay prisoner of the Lord. Kung dati, siya ang nagkukulong sa mga Christian, ngayon, he was the prisoner of the Lord. No? 2 Timothy chapter 1, verse 8, no? Makikita natin yan dyan. Bondservant of the Father and the Lord Jesus. Romans chapter 1, verse 1. Siya na ay bondservant kung saan hindi lamang siya servant or bondservant, tama ba, dulos? Lord, di ba? So dulos, ibig sabihin ng dulos, all your life, hindi mo kayang i-disobey yung master mo. Nakadedicate niya yung buhay mo sa master mo. No, wala ka ng kalayaan. Branded servant of Jesus Christ, no? Yung makita natin sa panahon dito sa New Testament kung saan may mga slave, no? At para ikaw ay para patunay na ikaw ay pagmamay-ari ko na, lalagyan kita ng brand, no? Ganun. So it's either yung mainit na ang pang-brand, no? To prove that you are my servant. So ganun. Pinapakilala ni Apostle Paul that he is a branded servant of Christ. And lastly, 1 Corinthians chapter 15 verse 7, makita natin dyan yung sabi niya, he was the untimely born apostle. Ang meaning ng untimely is last born, last of all the apostles of the Lord Jesus Christ. So, nakita na natin yung supernatural conversion ni Apostle Paul, no? And the third one is empowered to labor for Christ, no? So, Apostle Paul is not only saved by the Lord Jesus, but he was empowered to labor for Christ. Makita natin dyan kung gaano siya nag-labor. Paul laboring in various tribulations, no? Yung word na labor dyan is kopiao sa Greek. Kopiao. Ibig sabihin nun, he grow weary, tired, extremely exhausted, no? Sa kanyang pagpapagal, no? Para paglingkuran ng ating Panginoon, para ipamalakay ang gospel. He was extremely suffering, trials, afflictions, hardship.
para lamang may proclaim ang gospel to the Gentiles. So, ayan, makita natin yan sa 2 Corinthians chapter 11. Usog lang tayo ng onte sa ating text, no? Sa front. So 2 Corinthians, kung nasa 1 Corinthians tayo, 2 Corinthians chapter 11, verse 22 down to 28. Sabi niya dyan, sila ba'y mga Hebreo? Ako man, sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Ayan, makita natin dyan yung labor na ginawa ni Apostle Paul, no? In verse 23, lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo. So, kung siya ang nagbibilanggo dati, siya na ngayon ang nabibilanggo, no? Di mabilang na bugbog. So, kung siya yung nanggugulpi, nang bubugbog dati, siya na ngayon yung nabubugbog because of proclamation of the gospel, for the sake of the gospel, no? Ano pa yung nakita natin dyan? Verse 24. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. Wow. So grabe yung paglash kay Apostle Paul. Kung i-compute natin yun, 39 times 5 ulit, no? So 5. Dami. So kung nagubad si Apostle Paul at nakita natin yung likod niya, ang dami niya sigurong latay, no? Ano pa? 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan, ako'y pinagbabato. Grabe, nakita natin yan sa Acts kung saan pinagbabato si Apostle Paul to the point na siya ay nawalan ng malay at akala ng mga Hudyo na siya ay namatay. So, pagkatapos mag-disperse ng mga Hudyo, tumayo si Apostle Paul, walang kadala-dala at pumunta ng ibang bayan, nag-proclaim ng gospel. So, ganun katindi yung naranasan niyang labor for Christ, no? Ano pa yung sabi diyan? Minsan, 3 ulit na ako'y nawasakan ng barko, no? 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. So, grabe. Na-shipwreck siya ng 3 beses, no? Para lang pumunta sa ibang lugar at nagpalutang-lutang siya ng 1 araw at 1 gabi. No? Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, no? Panganib sa lungsod, sa mga ilang, sa mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap sa pagpupuyat, gutom, uhaw. Grabe. Madalas walang pagkain, giniginaw at hubad. So ganun katindi yung paglilabor ni Apostle Paul, no? Yung extreme labor niya. Bakit ganito na lamang katindi yung paglabor ni Apostle Paul, no? Why? Bakit ganito na lang? Yung paglalaan niya ng time, ng effort, ng hardship, just to proclaim the gospel, no? Why? So as we can see here in letter B, because he was empowered by God's grace. No? He was empowered by God's grace. Sabi niya dyan, the grace of God that is with me. No? So, we can see here na nagli-labor si Apostle Paul to the point na lumuwa na siya ng dugo, na mag-shed na siya ng dugo, ng pawis, mapilayan na siya, no? Mabugbog siya because of the grace na meron siya, na nasa sa kanya. Because of the grace. Ito ang motivation niya. This is this fuel, no? To labor for the Lord. The grace of God that saved and changed us is the same grace that empowers us to labor for Christ and His gospel's sake, no? So, ganun din tayo mga kapatid. After we are saved, we are not saved only just for the sake of saving, no? But we are saved, ano sabi yan? To serve. Meron tayong ministry na dapat gampanan.
mga kapatid. We are saved to serve. God gave us the purpose, spiritual gift, no? God graced us with something specific na meron tayo that God wants us to do. Yung mga capabilities natin. I know each one of us has the capabilities, no? Na meron tayo na sa inyo talaga. And you must develop it, no? And use it to serve one another and for the sake of the gospel of the Lord. So each one of us has a function in the church. We are serving one another as the body of Christ. No Christian is without gift of ministry. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 and Ephesians 4 verse 7. So, no Christian is without some gift of ministry, no? Lahat tayo meron tayong gift of the ministry. And that is to serve, at yung gift na yun ay isiniserve natin sa isa't isa. And every believer is responsible to find and develop, no, yung ating mga gift na yun, what capabilities na meron tayo for the service of God. No? We are saved. And thus we are now part of Great Commission. Ito ang pinaka-goal natin eh. Our number one goal is to proclaim the gospel. We are commissioned, lahat tayo, no, na nandito, to proclaim the gospel to the people, to the lost, no? We are without no excuse not to proclaim the gospel. And our motivation, mga kapatid, the driving force, no, the one that empowers us is the grace of God, no? Ito lamang. So one thing na aking natutunan, mga kapatid, listen. One thing na aking natutunan sa paglilingkod sa Panginoon is I want to serve the Lord because of the grace that He gives me, no? Na natanggap ko at none other than anything. No, kung nagsiserve ka sa Panginoon because of wealth, because gusto mo ng fame, o kung anumang bagay na nakaka-profit sa'yo, then you are no less than like an unbeliever, no, na nagtatrabaho para kumita. So, kung hindi ka nagsiserve sa Panginoon, kung nagsiserve ka sa Panginoon out of the grace, then you are, that is good, no? That is the right thing na kung saan ginagamit to serve the Lord. We are serving the Lord because we are empowered because of God's grace, no? Because how can I, no? How can I not serve the Lord? Siya nga na nagtiis ng kanyang buhay, ng kanyang mga latay sa likod, no? Siya na nagpasa ng krus. At siya na ipako sa krus, dumanak yung dugo niya para lamang sa akin. How can I not serve the Lord? No? He died for me. There's nothing I can do. No? I just can't stop serving the Lord because of His grace. So that is the driving force that we must have, no? We must understand. At ito ang pinaka nakakalungkot sa ating church na kung saan marami sa atin ang siserve sa Panginoon because there's something to gain, no? Because may wealth, no? Dahil may wealth, merong fame, merong or just a mere responsibility kasi nautusan ka. That's not the case, mga kapatid. So if we serve the Lord, remember one thing, it is because of His grace. Okay? It is because the weight of the cross, no? It's because the person that saved me, that died for me on the cross, and gave me new life and eternal security. The humiliation that He endured on the cross for us. So in conclusion, mga kapatid, a transformed life is empowered
with the same grace of God to be of service to our Lord. No? A transformed life. If our life was transformed, no? Now is the time to serve the Lord. We are empowered by His grace. No? The same grace na tinanggap natin is the one that enables us to serve Him and for Him and for His glory. No? So I hope and pray na naunawaan po natin ang ating message for this morning, and may the Lord bless the message that we heard this morning. Let us pray. Our gracious and loving Father, we thank you for your grace and the life of Apostle Paul, Panginoon, that become an example to us how your grace save us, O God, how your grace empower us to serve you, Lord. May the truth of your word, Lord, be upon our hearts, and may your grace become the motivation, the driving force that allows us, Lord, to continually serve you, Lord, despite the hardship, trials, and persecutions na maranasan man namin. Purihin ka, O Diyos, at sa iyo po ang mataas na kapurihan at pasasalamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po. Tumaya po tayong lahat. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please remain standing for the reading of the scripture. From the second book of Corinthians, chapter 9, verses 6 to 9. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency and all abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Praise God for the reading of the scripture. You may now all please be seated. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, that you are our God who provide our needs. We thank you, Lord, that you are a faithful God na hindi kayo nagkulang sa lahat ng aming mga pangailangan. Kaya salamat po sa lahat ng mapagpapalang pinagkaloob nyo. At sa pagkakataong ito ay pagkakataong muli namin na sumamba sa inyo sa magitan ng pagbibigayan. Tanggapin nyo ang aming may kapo, aming mga handog at aming mga pinangako, Lord, na nasalapi, Panginoon, na gagamitin patuloy namin to sa iyong mission, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy niyo, Lord, na puspusan kami ng iyong banal na Espiritu, ng kagalakan at pagkatapat sa aming pagsamba sa pagbibigayan. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po.
we sing our closing song. Let us sing, God is for us. Let us sing, we won't fear the battle. We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found the refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Even when I stumble, Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me onward with never-ending grace. sing with joy now. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His love. Sing with joy now. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa natapos na aming pagsamba. Panginoon, salamat, Lord, sa pagsama sa amin, Lord. At nawa, naluwalhati ka namin sa mga... Lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen.
kapatid, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon na ikay higit man na nagumpay, kaya ka wala kang papangambahan sa mga araw na darating. Dahil wag mong kakalimutan at palagi mong tandaan, mahal tayo ng Diyos. Yan po natapos ang ating gawain sa umagang ito at maaari po tayong maupo.